What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin ang disiplina sa pera. All about entrepreneur pa rin. Kaya makinig po kayo sa aking kwento. Yan. So, 1:37. Okay, meron kasi akong alarm na kapag 1:37 ng AM tsaka PM, okay, meron akong prayer. Okay, may personal prayer ako. Kaya mag-pray muna ako. Wait lang. Okay, balik na tayo. Ayun na ha. Okay, dahil commitment natin yun sa ating sarili at the same time. Okay, sakto na rin sa pag-usapan natin. Okay, disiplina sa pera. Okay, yung kanina naman, yung ginagawa ko dahil may alarm ako, okay, disiplina sa sarili. Okay, time will come, magkakaroon tayo ng ganong kwento. Pero ngayon, focus muna tayo sa pera. Kasi all about entrepreneur yung ating pinag-usapan dito sa mga vlog natin. So, let's go! Laging nababanggit na kailangan mo ng pera. Yung part na yan, kahit saan ka magpunta, hindi talaga mawawala yung usapang pera. Na kailangan mo to sa pangninegosyo. Kaya naman, ang nasa mindset ng tao ay kailangan ng pera para makapagsimula sila ng negosyo. Pero kahit lagi nila sinasabi na kailangan ng pera sa pangninegosyo, ang mga bangko, sinasabi na kailangan mo lang ng cash flow para makautang sa bangko. Pero ito ang realization ko. Kung marunong ka lang mag-cash flow sa sarili mong negosyo, ba't ka pa uutang ng pera sa bangko? Eh kumikita ka na nga eh. Diba? Real talk. Okay, madaming mga nagka-cash flow sa bank, especially mga malaking corporation. Ino-observe ko sila. Ba't sila nagka-cash flow? Sabihin, kailangan na lang pera. Okay? Kasi meron silang i-expand. At the same time, para umutang. Yun yung reality. Okay, sa pagninegosyo. Dati, hindi talaga ako makapagsimula nang walang kapital. Okay. I mean, dati hindi ka talaga makapagsimula nang wala kang perang kapital mula sa bangko. Okay, inisip ng iba na kailangan ko ng pera galing sa bangko. Pero iba na ang mundo natin ngayon. Disiplina sa pera. At sa pagpapaikot nito ang solusyon para kapag pagsimula ng negosyo. I mean, para makapagsimula ng negosyo. Pero para sa mga walang pera, ayun yung mga mismo ang problema nila. Lagi yun yung laging iniisip. Wala akong pera, hindi makapagsimula. Pero mali. Ang disiplina nila sa pera at sa pagpapaikot nito, okay, yun yung kanilang problema. Kung wala kang pera, ay hindi naman dahil sa wala ka talagang pera. Wala kang pera kasi ginastos mo ito sa kung saan-saan or ginastos ng ibang tao para sa'yo. Kahit sisihin mo pa ang ibang tao kung bakit wala kang pera, ay ikaw pa din ang may kasalanan. Bakit nagkaganon? Tama? Kung magninegosyo ka na may problema ka sa paghawak ng pera, ay malamang dala-dala mo yan sa pangninegosyo mo. Ang negosyo is money game. Kung pabaya ka sa pera, kahit gaano pa kalaki ang kitaan ng negosyo mo, at lagi kang may problema sa pananapi, hindi dahil sa walang kita ang negosyo mo, kung hindi dahil wala kang kwenta magpaikot ng pera ng negosyo. Kaya, magsisimula sa ating sarili muna bago maging successful ang ating negosyo. Kapag empleyado ka ngayon at laging ubos ang sahod mo, ay hindi ka din tatagal sa pangninegosyo. Ubos ang pera mo, hindi dahil kulang sa sahod mo. Ubos yan kasi sa paraan mo ng paghahawak ng pera. At kung totoong kulang man ang sahod mo, ay bakit hindi ka gumagawa ng paraan para dumami ang sahod mo? Bakit naghihintay ka lang na biglang may bago na lang ang lahat? Kung gusto mo talagang maging matagumpay na entrepreneur, ay dapat mautunan mo kontrolin ang pera mo at gumawa ng paraan para mabago ang kasalukuyan mo gamit ang mga kamay mo at nang hindi umaasa na iba ang pagbabago niyan para sa iyo. Kaya ang pag-ipon ang matinding training habang nagtrabaho ka pa. I mean, kapag ikaw ay nagtrabaho, yan yung training para makapag-ipon.
Triningin mo sa sarili mo na mag-ipon. Yung bang hindi ka katihin na mag-sine, kumain sa mahal, or bumili ng bagong cellphone gamit ang ipon mo. Basta masanay ka na may malaki kang pera na hindi ginagalaw. Yan ang patinding training sa utak empleyado, papuntang utak entrepreneur. Ang humawak ng malaking pera nang hindi nanginginig at nagmamadaling gastusin. Kaya, okay, huwag tayong manginig. Okay? Dapat disiplin natin yung sarili natin. Magsisimula sa atin ang lahat bago ang iba. Sabi nga sa Bible, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Salamat po sa inyong panonood. Nawa naging blessing po ito sa inyo. At pa-excite yung mga vlog natin. Kaya stay tuned, abangan nyo po yung mga vlog natin. Don't forget to like and subscribe para po updated po sa ating mga video. Kung mga tanungan po kayo, please comment at sasagutin po natin yan sa mga bago nating vlog. Salamat po at dito muna tayo. See you on my next vlog. Bye-bye.